Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update sa ongoing na Blue Ribbon Committee hearing ngayon. Ang isang witness, si former DPWH Yusek Bernardo. Pinangalanan niya 2 senador na di umano tumanggap ng kickbacks sa flood control projects. Okay, unahin natin itong post ng bilyonaryo. Former Department of Public Works and Highways Undersecretary Robert Bernardo has accused Senator Francis Chis Escudero and his alleged bagman, Cherry Mobile owner Maynard Ngo, of collecting 20% kickbacks from infrastructure projects in Marinduque and Valenzuela. 180 million personally delivered. Chis Escudero got 20% kickbacks through bagman Maynard Ngo. So ito, mga pasabog. Dito naman sa post ng ABS-CBN News 3 minutes ago. Former DPWH Yusek Roberto Bernardo claims he delivered around 37 million to former Senator Nancy Binay. Ito ang statement ni Bernardo. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff and trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of projects indicated in the list here to attach as Annex D. I relate the 15% to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected about 15% commitment or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Yan na. Naglalabasan na po ang mga baho. Both congressmen and senators. And it makes sense kasi nga yung nag-start 2023, 24, 25. Grabe ang pagsingit o budget insertions. So, alangan naman mga lower house lang nagsisingit. Posible meron din sa Senado kasi ito nga sa 2025 national budget, hindi naman lang magawa lang ng House kung wala ring kaalam-alam ang Senado. O, di ba? Nung tinanggal yung subsidy ng PhilHealth, zero subsidy. Ilang billion ba yung tinanggal? 74. Kung ano-ano ang rason ni then Senator Grace Poe and Senator Escudero. Kanya-kanyang rason. Although these are just allegations, magdududa talaga tayo. At salamat at ito na, nagsasalita na itong mga involved at sana magtuloy-tuloy na ito. Of course, kailangan nila ng dagdag pa na ebidensya. So, aabangan natin. So, 2 senador na ang binulgar nitong si ex-Yusek Bernardo na ito yung unang nung bagong pumutok itong issue na ito. Ito ang unang sinibak sa sa DPWH. Ito yung napabalita na super bilyonaryo daw na Yusek. Itong Bernardo na ito. Kaya makikita mo, grabe talaga ang korupsyon. May napanood akong Facebook reel, panahon pa ni late Senator Miriam Defensor Santiago. I don't know kung sinong presidente by that time. Ang title o caption is matagal na ang korupsyon sa DPWH. Matagal na. So, mayroong Senate hearing
galit na galit si Senator Miriam. Pinapagalitan niya yung mga resource person ba yun, o witnesses. DPW's hearing, sabi niya, magsalita ka ng totoo, galit na galit. And then, kasi parang nagsisinungaling yung resource person. Senator Lacson, please interrogate this man para malaman natin ang totoo. Sabi niya, yes, yes ma'am, sabi ni Senator Lacson. Kasi PNP chief nga naman. So, nandyan na. Systemic talaga ang korupsyon. Ano lang, pataas ng pataas ang kickbacks. Nakakainis. So ako, may credibility o may katotohanan yung latest affidavit ni Curly Discaya, yung progression, increase of kickbacks. Pinoy administration, 10% lang. I don't know, yung mga nauna, baka mas mababa. 10% lang. PRRD, 12 to 15. Ngayon, 25 to 30. Ito ngayon, 15%. Depende siguro sa lawmaker kung mas garapal, 25, 30. Kung medyo mas yung kanyang 15. Ito. Napanood kong Facebook reel kanina, pati pala ang presidente. Lumabas ngayon ang katotohanan. The president received campaign contribution from contractors noong 2022 presidential election. Ang tapang ni Ivan Mayrina, sabi niya, records show that the president received millions of pesos from contractors during the election 2022. And records show that these contractors dumami ang project nila ngayon. What can you say? Alam niyo naman sa Auntie Claire, let the COMELEC investigate them, let them do their job. Ganun lang. Anong magagawa ng COMELEC na alam naman natin ang COMELEC? So, lahat na sila. Wala nang exempted. Kaya maganda ito. Ang challenge na lang is, paano sila makakuha ng malakas na ebidensya para makonvict. Kaso, yes, madaling mag-file ng kaso kung mahinang kaso. Di, lusog din sila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa area sa kapihan ni Maisi, so mag-abono siya. Kumuda ni ang itsura sa kapi ni Maisi nga duha na kabulan. Mga tambok kaayo. Turo na siya kabangag kay duha naman kabulan. Human sa pag-abono, pagatabunan para padayon ang pagsuyop sa kapi sa abono. So 5 na ang iyang sanga. Nga duha pa siya kabulan Gawas nga hinlo, maayupod ang tubo, tambok. Kuming nananom og kape 29 mi ka pamilya, so kung natanom na nga kape 14,550. So salamat gid kaayo. Og mopod ni ang tanom ni Maisi nga bag-o nga wala pa nagbulan, so maayo gyapon ang tubo. Og karon human sa pag-abono, naga-spray na pod Silicron og Promix. Salamat sa nagsuporta og kape ug sa nagtanaw sa video.
Mapulog makarbis mi sa among kape, makawas na mi sa kalisod ug makapaeskwela pud mi sa among anak. Salamat sa Ginoo. Oo. Salamat kaayo. Salamat kayo.